ng masama at mabuting balita. Ito ay ang paksa patungkol sa daan ng kaligtasan. Kung kayo ay nakakilala na sa Panginoong Hesus, ito ay isang pagbabalik-aral at isang paraan na matututunan ninyo kung paano ibahasan sa simple at payak na pamaraan. Kung kayo naman ay hindi pa nakatitiyak kung saan pupunta o tutungo ang inyong kaluluwa kapag kayo namatay, ito na yung tamang paraan at panahon upang malaman natin kung ano sinasabi ng Biblia patungkol sa paksa ng kamatayan at kaligtasan ng kaluluwa. Mga kapatid, sa panahong ito kung saan tayo dumaranas ng COVID-19, kanina lang tanghali ay napag-alaman ko sa Amerika ay 75,000 nang namamatay sa COVID-19. Napakaraming nababagabag ang damdamin, natatakot, nagugulumihanan sa mga nangyayari sa ating kapanahunan. Ito po isang katotohanan. Napakaraming natatakot sa COVID-19, natatakot sa kamatayan, subalit hindi po natatakot sa Diyos. Hindi po natatakot sa impyerno. Sapagkat ang katotohanan po, ito lamang po yung tunay at dapat nating katakutan. At kung malalaman po natin ang katotohanan buhat sa salita ng Diyos, ay maintindihan po natin kung sino dapat nating katakutan at anong dapat nating katakutan sa mundong ito. Tingnan po natin kung ano sinasabi ng Biblia sa Roma 6:23, siya ating po na talata na gagamitin upang ipaliwanag po ang daan ng kaligtasan. Sinasabi po rito sa Roma 6:23 sa wikang English, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." So dito po sa ating binasa, mahati po natin ang talatang ito sa dalawang bahagi. The bad news at the good news. Sa salin po ng wikang Tagalog, sinasabi po dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito po mga kapatid yung bad news, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang good news, sinasabi po dito, datapot ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ngayon po, pag-aaralan po natin at hihimayin po natin ang mga talatang ito upang maintindihan po natin kung ano po yung mga napapaloob na katotohanan nito, upang maintindihan natin ang daan ng kaligtasang itinuturo po sa atin ng salita ng Diyos. Tingnan po natin yung ating unang punto, ang masamang balita. Ano po yung masamang balita? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So dito po pag-aaralan po natin yung salitang kabayaran, salitang kasalanan, at salitang kamatayan. Ano po ibig sabihin mga kapatid ng salitang kabayaran? Sapagkat ang kabayaran. Sa simple pong salita, ito po ay salitang kinita o sweldo. Ibig po sabihin, kapag tayo ay naghanap buhay, mayroon kang sisweldohin pagkalipas po ng isang buwan. Kapag tayo naman po ay gumawa ng kabutihan, mayroon po tayong tatanggapin. Maaring parangal, maaring pabuya, papuri, maaring plake, medalya, o anumang bagay na nagtumutukoy sa ating kabutihang ginawa. Kapag naman po tayo ay lumabag sa batas, meron din po tayong pagbabayaran. Maaring po tayo ay magmulta, makumpiska yung ating lisensya, o maaring tayo po ay mabilanggo. Gayun din po kapag tayo ay gumawa ng masama. Depende po sa uri ng kasamaan at kung gaano kabigat yung kasamaan na atin pong nagagawa. Maaari po tayong magmulta rin ng pananalaki o kaya tayo po ay mabilanggo. At kung talaga naman na napakabigat ng ating pong kasalanan, pwede po itong mahatulan ng kamatayan. So sinasabi po rito, sapagkat ang kabayaran. Yan. Ngayon mga kapatid, naintindihan na po natin kung anong ibig sabihin ng kabayaran. Ibig sabihin, meron tayong ginawa. Yan. Tingnan po natin sa susunod na slide, yung salita namang kasalanan. Sabi po dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan. Yan. Dalawang bahagi po ng katotohanan ang tinutukoy po sa paksa ng kasalanan. Yung pong negatibo ay ang paglabag sa kautusan. Yan po yung kasalanan. May inutos yung Diyos na dapat nating gawin, hindi natin ginagawa. Tayo po yung nagkakasala. Meron din pong kautusan ng Diyos na mga bagay na hindi natin dapat gawin, subalit ginagawa po natin, tayo po yung nagkakasala. Ngayon, pansinin po natin mga kapatid, bakit po ba mayroong kautusan ng Diyos?
Ang kautusan ng Diyos ay ginawa po para sa ating kapakanan, kabutihan at kapakinabangan. Hindi po para bigyan tayo ng pabigatin ang ating buhay. Hindi po upang tayo pahirapan. Ang kautusan po ay hindi pabor sa Diyos. Ito po ay pabor sa atin. Nabanggit ko po, dalawang hati, mababanggit natin po patungkol sa kautusan. Negatibo, yung pagbabawal. Positibo, yung pag-uutos. Bakit po mayroong pag-uutos? Halimbawa, sinabi po na mag-aral ng salita ng Diyos. Sinabi na inutos na ikay manalangin. Inutos na ikay sumamba sa Diyos. Yan po ay kautusan. Bagay na dapat natin gawin. Bakit po ito inuutos? Ito po kasi yung mga bagay na hindi natin ginagawa o ayaw natin gawin. So sabi ng Panginoon, kung gusto mong umayos ang buhay mo, uminam ang buhay mo, bumuti ang buhay mo, kailangan mong sundin to. Kaya ito po yung positibo. Bagay na dapat natin gawin. Yung negatibo, ito po yung pagbabawal. Bagay na hindi natin dapat gawin. Pero ang tanong, bakit po tayo binabawalan ng Diyos? Unang dahilan, dahil ito yung mga bagay na gusto nating ginagawa. At yung ginagawa po natin na ito na gusto natin na ipinagbabawal ng Diyos, ay nalalaman po ng Diyos na ito po ay maghahantong sa atin sa kapahamakan. Ilang halimbawa po, inuutos ng Bible, huwag kang mangangalo niya. Isipin niyo po kung kayo mahuli. Huwag kang magnanakaw. Isipin niyo kung kayo mahuli. Yan. Mayroon pong kautusan na uukol para sa Diyos, mayroon pong kautusan na uukol po sa kapwa. So mahalaga po pareho yan. Ngayon mga kapatid, ito pong pangalawa nating bahagi dito. Ang kasalanan po ay hindi lang paglabag sa kautusan. Ito po ay pagtanggi sa paggawa ng katuwiran. Alam mo mga kapatid, ang Diyos ay banal at makatuwiran. Siya po ay napupuot sa gumagawa ng kasalanan. Sa Santiago 5:17 o 4:17, sinasabi po, ng sino mo nakakaalam ng paggawa ng kabutihan at hindi niya ito ginagawa, siya'y nagkakasala. Ibig sabihin, hindi po nasasaklaw ng kautusan. Halimbawa, nakita po natin, may nadapa. May nangangailangan ng tulong. Mayroong may bubuhatin. Kaya nating tumulong, hindi tayo tumulong. Tayo po'y nagkakasala. Dahil alam natin ito'y matuwid, meron tayong pagkakataon, kakayanan na ito'y ating gawin, subalit hindi po natin ito ginagawa, nagkakasala po tayo. So wala pong kautusan na tulungan mo yung matanda na tumatawid sa kalsada, alalayan mo. Subalit ito po ay gawa ng katuwiran na dapat natin gawin. Kaya ito po yung kasalanan. Ang Diyos ay banal at ang Diyos na banal ay galit sa anumang uri ng kasalanan na maaring magawa mo sa isipan mo, sa pananalita mo, o kaya sa gawa mo. Mga bagay na dapat mong gawin hindi mo ginagawa o mga bagay na hindi mo ginagawa pero dapat mong gawin. Ito po ay kasalanan. Kaya sinabi po ulit sa talata natin, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay, ano po, kamatayan. Yan. So dumako po tayo sa pangatlong bahagi ng ating pong punto sa masamang balita, kamatayan. Mga kapatid, pag pinag-aralan niyo po ang salitang kamatayan sa Bible, ang kahulugan po nito ay paghihiwalay. Ang inaisip natin pag sinabi natin yung salitang kamatayan, wala nang buhay. Wala nang pakiramdam. Naglaho na. Hindi po. Isa lang po ang kahulugan ng lahat ng uri ng kamatayan binabanggit sa Bible, paghihiwalay. At mayroon po tayong tatlong uri ng kamatayang tinutukoy sa Biblia. Okay? Ano po ito? Una, ang kamatayang espiritual. Ang kamatayang espiritual po ay paghihiwalay ng tao sa Diyos habang siya ay nabubuhay. Ano pong ibig sabihin? Nang magkasala po si Eva at si Adan, dahil sila naging makasalanan, ang Diyos ay nanatiling banal, hindi po pwedeng pagsamahin ang isang makasalanang tao at ang isang Diyos na banal. Kaya nagkaroon po ng paghihiwalay. Tayo po sa kapanahunan ngayon, tayo napahiwalay sa Diyos dahil sa ating kasalanan. At ang tawag po rito ay ang kamatayang espiritual. Patay po tayo sa espiritu.
Yan po, naranasan po natin lahat yan. Pangalawa, ang kamatayang pisikal. Ano po ito? Nang likhain po tayo ng Diyos ay meron po tayong katawang lupa o pisikal na katawan na galing po ito sa lupa. Sabi po sa Genesis 2:7, at kinuha ng Diyos ang tao o nilalang ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan siya ng Diyos ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Yung ating pong katawang lupa na kinuha po sa lupa, sabi po, pag tayo namatay, doon din tayo babalik. Genesis 3:19, sinasabi po doon, sapagkat ikaw ay sa alabok kinuha, sa alabok ikaw ay babalik. Bagamat meron po tayong tradisyon mga kapatid kung saan pag dumarating yung tinatawag na Ash Wednesday ay pinapahiran po ng krus na abo sa atin pong mga noo. Balik kung titingnan po natin sa Bible, sa Genesis 3:19, sapagkat ikaw ay sa alabok kinuha, sa alabok ikaw ay babalik. Hindi po tayo galing sa abo. Ang abo po ay produkto ng sinunog na kahoy. Tayo po ay galing sa alabok. Alam niyo po ba na ang alabok ay mayroon pong tinatawag na 75 kemikal na katumbas po nung ating katawang lupa na mayroon din pong 75 uri ng kemikal sang-ayon po sa siyensya. So tandaan niyo po, ang salitang kamatayang pisikal ay ang paghihiwalay ng katawang lupa at ng kaluluwa. Yung kaluluwa, ito po yung ating tunay na pagkatao, ito po yung buhay. Yung katawang lupa o pisikal ay sisidlan lamang ng kaluluwa. Kaya pagka tayo ng matay na pisikal, humihiwala yung katawang lupa, bumabalik sa alabok, yung kaluluwa nananatiling buhay at meron po siyang patutunguhan. Pangatlo mga kapatid, ang kamatayang walang hanggan. Ano po ito? Ito naman po ay ang paghihiwalay ng kaluluwa sa harapan ng Diyos magpakailanman. Kung saan ang kaluluwa ay tatapon po o ihuhulog sa apoy ng impyerno at doon ay pahihirapan araw at gabi, magpakailan at kailanman, wala pong katapusan. Yan po yung pangatlong kamatayan. Kaya nga po dito, pag binasa natin muli yung unang bahagi ng Roma 6:23, sinasabi po dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Namatay na tayong espiritual dahil sa kasalanan. Isang araw, mamamatay po tayong pisikal, maaring sa sakit, maaring sa edad, maaring kung tayo ay na-aksidente o maaring tayo pinatay. Subalit ang pinakamabigat at ang tunay kong tinutukoy dito sa Roma 6:23 ay ang kamatayang walang hanggan. Ang walang hanggang pagkakawalay ng ating kaluluwa sa piling ng Diyos. Bakit? Dahil ang ating katawang lupa o ang ating kaluluwa ay ihuhulog sa apoy ng impyerno at doon mananahan kasama ang Diablo magpakailan at kailanman wala pong katapusan. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin, ito yung masamang balita. Lahat po ng tao na nilalang ng Diyos ay nandito po sa kahatulang ito ng kamatayan. Ang pagkahulog sa apoy ng impyerno. At ito po ang masamang balita. Ang tanong, anong dapat natin gawin upang hindi po tayo mahulog sa impyerno? Tingnan po natin yung susunod nating paksa na sinagot din po ito ng Diyos. Sabi po dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, tandaan po natin mga kapatid, ang kaligtasan po ay hindi po ayon sa paraan natin. Ito po ay kaloob ng Diyos.
datapat ang kaloob na ating Panginoon. So ano po ibig sabihin ng salitang kaloob ng Diyos? Pag sinabing kaloob, ito po ay handog o regalo. Kapag mayroon pong kaarawan na ating pong kapamilya o minamahal sa buhay, dahil po sa kagalakan natin, dahil siya minamahal natin, nais natin siyang bigyan ng kasiyahan. Nagbibigay po tayo ng regalo o nagbibigay po tayo ng handog. Ngayon, sa pamibigay po natin mga kapatid ng handog, tayo ba ay nagbibigay kasi papakainin tayo? Tayo ba ay nagbibigay kasi papalitan din yung ating binigay na pag tayo naman ang nagregalo, nag-birthday, sila naman ang magbibigay? Hindi po. Kusang loob po nating ibinibigay yan. Okay? Kaya po sinabing kaloob ng Diyos. Okay? Hindi po ito dahil sa ating kabutihang gawa. Yung kaligtasan ay hindi sa kabutihang gawa. Hindi po kung ano magagawa natin sa Diyos kaya tayo maliligtas. Yung kaligtasan, sabi po, datapat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya hindi po ito sa mabuting gawa. Hindi rin po ito sa sariling paraan. Marami po akong taong nakausap na patungkol po sa paksa ng kaligtasan at ang sinasabi nila, sa palagay ko ako'y maliligtas kasi ako na may mabait, kasi ako'y palasimba, kasi ako'y hindi palaaway, kasi ako'y isang taong may prinsipyo, kasi ako'y mapaggawa ng mabuti. Ngayon, lahat po ng sinabi na yon hindi masama. Subalit hindi po yun ang daan ng kaligtasan. Para pong susi. Meron po akong susi. Ano po ba layo ng susi? Pambukas ng pinto. Pero yung susi ko, ano bubuksan lang? Yung pintuan lang namin. Hindi po yung pintuan ninyo. So yung po mga kabutihang gawa at sinabi pa po natin kanina na iba't ibang kagandahang bagay sa sariling paraan, hindi ho yan masasama. Maganda yan. Tama yan na gawin. Subalit, hindi po ito ang susi para magbukas sa pintuan ng langit. Hindi kung ano ang magagawa natin sa Diyos, kundi kung ano ang magagawa sa atin ng Diyos. Marami rin po na umaasa at naniniwala na ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng relihiyon. Mga kapatid, wala pong inendorso ang Panginoong Hesus na magliligtas sa ating relihiyon. Wala po siyang sinasabi na umanib ka sa ganitong relihiyon upang ikaw ay maligtas. Tandaan po natin, sabi po sa Roma 6:23, datapat ang kaloob ng Diyos. Datapat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, pansinin po natin, ano po ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Ibig po sabihin, yung kalangitan. Ito po yung ibinibigay sa atin ng Diyos. Yung kalangitan, yung kanyang tahanan. Yung isang lugar na walang katapusan na kaligayahan. Walang pagdurusa, walang pagtangis, walang paghihirap, walang kalungkutan. Yan po ang nilalaan po sa atin ng Diyos dahil mahal po tayo ng Diyos. So tandaan po natin mga kapatid, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, ibinibigay ng Diyos ng libre ang buhay na walang hanggan. Siya po ang may gawa, siya po ang may paraan, hindi tayo. Para maligtas, hindi tayo gumawa, hindi rin tayo ang may paraan. Diyos ang gumawa ng paraan. Ano po yung paraan niya? Sabi po, datapat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Paano mapapasa atin? Kay Jesucristo. Ibig sabihin po, upang makamit natin ang buhay na walang hanggan, ito pong buhay na walang hanggan ay nasa Panginoong Jesucristo. Maliwanag po yan. Ngayon, pasingin po natin, yung langit, isang lugar na walang hanggang kaligayahan, kapilingan Diyos magpakailanman. Lahat po tayo mga kapatid, gusto natin dyan mapunta. Kaya naman marami mga tao na, basta hindi ako gagawa ng masama para mapunta ako sa langit. Sasapi ako sa ganitong relihiyon para mapunta ako sa langit. Ay magpapakabait ako para mapunta ako sa langit. Tayo po gumagawa ng paraan dahil sa gustuhan nating mapunta sa langit.
Subalit mga kapatid, ano po sinasabi rito? Dapat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Kaloob ng Diyos yung buhay na walang hanggan, yung kalangitan. Hindi po tayo gagawa ng paraan. Diyos na ang gumawa ng paraan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ba yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Ano po yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Siya po'y bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, at pagkatapos po, siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Bagaman ang paniniwala ng maraming tao na ang iniisip nila ay yung pagbabayad na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay yung kanyang naranasan ng siya'y hampasin ng latigo na may mga bakal at may mga basag na buto ng hayop. Ay yung pagbabayad na ginawa niya ay yung pagputong ng koronang tinik, yung pagpapasa ng krus, yung ipinako ang kanyang paa at yung kanyang kamay sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, hindi po ito yung paraan. Ang paraan po ng pagbabayad ni Jesus ay yung parusa na iginawad ng Diyos Ama. Hello, Rudy. Ulitin natin. Hello? Ah? Okay, pakibalik na lang sa slide, please. Okay, thank you. So tandaan po natin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yung pagbabayad na kanyang ginawa ay hindi lamang po yung pagdurusa at paghihirap na dinanas niya sa kamay ng tao. Ang tunay na paraan po ng pagbabayad na ginawa ni Jesus ay yung parusa na iginawad ng Diyos Ama sa Kanya na ipinataw po ang kasalanan ng buong sanlibutan. Mga kasalanang ginawa simula po nung unang panahon pa ni Adan at yung huling kasalanang magaganap pa po dito sa lupa. Yan po yung ginawang paraan ng Diyos ng pagbabayad sa atin pong kasalanan. Kaya sabi po, datapot ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mahal po tayo ng Diyos kahit anong kasalanan na gawa natin, gaano karami, gaano kabigat, handa pa rin po tayong patawarin ng Diyos. Kaya ang kamatayan po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay nakalaan para sa lahat ng mga tao. Hindi piniling tao, hindi ilang mga tao, kundi para sa lahat ng mga tao. Sabi po sa Bible na ang Diyos ay hindi mapagpabaya patungkol sa kanyang pangako. Kundi siya'y mapagpahinuhod na hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak, kundi ang bawat isa ay dumating sa pagsisisi. Sa Ezekiel 33, sinasabi po doon na ang Diyos ay hindi nalulugod sa kamatayan ng masama, kundi ang isang masama ay magsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Mahal po tayo ng Diyos, mga kapatid. Walang anumang klaseng kasalanang nagawa tayo sa mundo na hindi pwedeng patawarin ng Diyos kung tayo po ay lalapit sa Kanya. Sa paanong paraan, mga kapatid? Sa paano pong paraan? Ito po, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo o ni Hesukristo na ating Panginoon. Ngayong malaman natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo ay nasa ilalim ng kaparusahan ng kamatayan. Walang hanggang kamatayan. Nalaman din natin na ang Diyos ay may kaloob sa atin. Nalaman natin na ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At nalaman natin na yung buhay na walang hanggan na yan ay nasa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon ito po, nalaman din natin na ang dapat nating gawin
upang tayo'y maligtas, ay tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon ng ating buhay at tagapagligtas ng ating kaluluwa. Yan po ang dapat natin gawin. So, pero bago po natin tanggapin si Jesus, dahil lahat tayo nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, kailangan po nating magsisi ng kasalanan. Yan po dapat natin gawin. Magsisi po tayo ng kasalanan. Pag tayo po'y nagsisi ng kasalanan, tayo po ay papatawarin ng Diyos sa lahat ng ating kalikuan. Lilinisin ng Diyos ang ating kaluluwa. Lilinisin po niya ng kanyang banal na dugo. Pangalawang dapat natin gawin, tanggapin si Jesus bilang Panginoon ng ating buhay. Ano pong ibig sabihin nito na Panginoon ng ating buhay? Ibig po sabihin, hindi na tayo ang masusunod o maghahari sa ating sarili, kundi si Kristo. Pag sinabi natin siya yung ating Panginoon, ang ibig pong sabihin, siya yung ating boss, siya yung ating susundin. Hindi na tayo masusunod. Kaya nga tayo po ay magiging pag-aari na ng ating Panginoon Jesus. Tayo ay nagiging anak na ng ating Diyos. Kaya sa Kanya na po tayo susunod. Hindi na sa sarili nating kagustuhan at sarili nating pamaraan. Ba't kailangan po natin tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas ng ating kaluluwa? Dahil hindi po tayo ang nagliligtas ng ating kaluluwa. Ng ating kaluluwa. Ang makapagliligtas lamang po nito ay ang Panginoon Jesus. At nagaganap po ito dahil pinagbayaran ni Jesus ang ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po si Jesus ang naging tagapagligtas. Sabi po ng Panginoong Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang paroroon sa Ama, maliban sa pamamagitan ko. Sa Gawa 4:12, sinasabi po ron, sapagkat sa silong ng langit ay walang ibang pangalang ibinigay na sukat nating ikaliligtas, maliban po sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Maliwanag po mga kapatid, anong dapat natin gawin? Magsisi ng kasalanan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon ng ating buhay at tagapagligtas ng ating kaluluwa. Ito po ay isang desisyon na ginagawa po natin ng tunay, ng tapat at seryoso sa ating pong buhay. Marahil ilan po sa mga nakikinig natin ay kasal na o may asawa na. Nang kayo po ay magdesisyon na magpakasal, ibig sabihin, nagdesisyon kayo na sa oras na kayo kasal ay magsasama na kayo habang buhay. Maglilingkod ka sa minamahal mo habang buhay. Mamahalin mo siya ano man ang mangyari habang buhay. Bakit? Dahil kaya ka nagdesisyon mag-asawa para noon magsasama na kayo habang buhay. Ngayon, pag nagdesisyon po tayong tanggapin si Jesus at magsisi ng kasalanan, panghabang buhay din po ito. At hindi lang panghabang buhay, hanggang sa magpasakabilang buhay, nandun pa po ang epekto. Sabi po sa Bible, yung ating pong kasal ay hanggang dito lang sa lupa. Dahil sa langit ay para lang magkakapatid. Wala na pong pag-aasawa. Pero ang relasyon po natin sa Panginoon, ang kapakinabangan ay hindi lang dito sa lupa, kundi hanggang sa magpasawalang hanggan sa kalangitan. Tingnan po natin yung illustration sa susunod nating slide. Makikita po natin dito, mayroong dalawang bangin o dalawang magkahiwalay na lupain. Mayroon pong bangin sa pagitan. Nasa kabila po yung tao. At nakita po natin dito yung tatlong pinag-aralan natin sapagkat ang kabayaran, ang kasalanan ay kamatayan. Tayo pong lahat ay nakalaan na mamatay, napahamak sa apoy ng impyerno. Sa kabilang dako, nandun po yung Diyos at narito po yung ating pangalawang pinag-aralan. Datapat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ano po ang ginawa ng Diyos para mapasa ating buhay na walang hanggan? Isinugo niya si Jesus sa lupa. At makikita po natin dito yung krus na nakapagitan po doon sa bangin, ang siya nating naging tulay patungo sa Diyos Ama. Si Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya pag tayo po ay tunay nagsisi,
at tinanggap si Jesus, magkakaroon po tayo ng isang personal at spiritual na relasyon sa Diyos. Nang tayo po ay magdesisyon na mag-asawa, nagkaroon po tayo ng isang personal at isang legal na relasyon sa atin pong pinili na mapangasawa. Kay Kristo naman, isang personal at spiritual na relasyon. Katulad din po ng pag-asawa. Ang tanong, ano po mga kapatid magaganap at magyayari kapag tayo po ay nanalangin at tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas? Ito po yung pinakamahalaga na dapat nating malaman. Tingnan po natin yung susunod na slide bilang ating panghuling talata. Sabi po dito, magkakaroon tayo ng katiyakan ng kaligtasan. Ibig sabihin, sa anumang oras, sa anumang araw, sa anumang paraan na tayo ay mamatay at lumisan sa mundong ito, ay makatitiyak tayo na yung ating kaluluwa ay tutungo po sa kalangitan. Bakit? Dahil sabi po rito, unang Juan 5:11-12, nasa kabilang slide po yung 13, basahin po natin dito. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. So verse 13, sabi po, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nanampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ngayon, linawin lang po natin ng konti yung talata na ating binasa. Ano po sabi doon sa verse 11? Ito yung patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kausap ni Apostol Juan yung mga mananampalataya, yung tumanggap na kay Jesus. At ang sabi niya, kayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, naibigay na. Bagamat wala pa sila sa langit, meron silang katiyakan na yung kanilang kaluluwa nakalaan na sa langit. Bakit sabi po rito na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan? Yan. Bakit po ibinigay? Paano ibinigay? Sabi po, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Pansin po natin, capital letter na anak. Ibig po sabihin, kaya sila nagkaroon ng buhay na walang hanggan ay dahil sa anak ng Diyos. Sino po yung anak ng Diyos? Si Jesus. Ano po yung ginawa ni Jesus? Namatay sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran ang ating kasalanan. Sa verse 12, ang sabi po, ang kinaroroonan ng anak o ang kinaroroonan ni Jesus ay kinaroroonan ng buhay. Anong buhay po yun? Buhay na walang hanggan. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Napakaganda pong talata, napakasimple lang pong unawain. Ito po yung patunay na tayo ay magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Pag pinanghawakan natin si Jesus, dahil tinanggap natin siya, panghawakan din po natin itong katotohanan ito. Na tayo po ay makatutungo sa langit sa anumang oras tayo po pumunta. Kaya maliwanag po yung sinabi sa verse 13, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nanampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Mga kapatid, partikular na po sa mga nasa Laos, kayo po ay nakarating dyan. Hindi po kayo sumakay sa bangka. Hindi po kayo nag-jeep o nag-bus. Nakarating po kayo dyan dahil po sa pagsakay sa eroplano. Ngayon, meron pong tatlong mahalaga para kayo makalipat ng bansa. Una, kailangan niyo po ng passport. Yung passport ay isang libreta o maliit na aklat na tinatatakan po ito na patunay na pinapayagan kayo ng bansang Pilipinas na lumabas ng bansa. Kaya kayo may pasaporte. Pangalawa na kailangan ninyo, kailangan nyo po na magkaroon ng tinatawag na, ano po yun? Visa. Yung visa ay karaniwan pong kinukuha sa ibang bansa, sa lugar na inyong pupuntahan. Aalamin bakit kayo pupunta dito, anong pakay ninyo, at pagka ito'y inaprubahan ng bansa na pupuntahan ninyo, tatatakan po yung visa. Ng visa
inyong passport. Katunayan naman po ito na pinapayagan kayo doon sa bansa na yon na lumapag at manirahan o pumunta. At pangatlong kailangan nyo po para makapunta talaga ng ibang bansa, kahit may passport ka, kahit may visa ka, ang kailangan nyo po ay ticket. Kailangan bumili ka ng ticket para makasakay ka sa eroplano at ilipat ka mula sa Pilipinas patungo sa ibang bansa. Halimbawa po ay Laos. Okay? So halimbawa po mga kapatid, gusto nyo pumunta ng Laos, wala kayong pera, hindi nyo alam kung ano gagawin, pero ako'y nagpresenta bilang isang kaibigan ninyo na ako yung nagbayad, ako yung gumawa ng paraan, ako yung umayos ng mga papeles. At sinabi ko lang sa inyo, nabibigay ko sa iyo itong passport na ito na may visa na may ticket na nakaipit, o ako'y tatanggapin mo bilang kaibigan mo. Wala kang ginastos, wala kang pinaghirapan, wala kang inisip at inintindi. Hahawakan mo lang yung passport isang araw, naka-schedule na ron yung patungo mo sa bansa na yung pupuntahan. Wala ka pa sa Laos, alam mo makakarating ka sa Laos. Meron kang katiyakan, meron kang katibayan, meron kang pinanghahawakan. Ngayon mga kapatid, wala pa tayo sa langit. Buhay pa tayo, nasa lupa tayo. Pero meron na tayong pinanghahawakan, meron na tayong katibayan. Na isang araw kapag tayo lumisan sa mundong ito, sa langit tayo tutungo. Dahil ito po yung sinabi ni Apostol Juan sa mga mananampalataya na kinakausap niya rito. Unang Juan 5:11 hanggang 13. Na meron na silang buhay na walang hanggan. Nasa kanila na. Bagamat hindi pa nila, wala pa sila sa kalangitan. Ito po, yung talatang ito ang ating pasaporte, ang ating visa, at ating ticket patungo sa langit. Meron po tayong katiyakan ng kaligtasan. Yan po ang halaga. Ngayon sa ating pong pagkatapos mga kapatid, tingnan po natin yung ating huling slide. Isang simpleng katanungan lang. Ano po ang inyong desisyon kay Jesus? Nais mo bang manalangin ng pagsisisi at tanggapin si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay at tagapagligtas ng iyong kaluluwa? Ngayon, sa pinag-aralan po natin ngayong gabi, mga kapatid, pansinin po natin, wala pong relihiyon na involved dito. Ang kaligtasan ay hindi ayon sa relihiyon, ito po ay ayon sa relasyon. Ang kaligtasan po ay nasa kamay ng manliligtas na nagbayad ng ating kasalanan. Hindi po sa isang institusyon o organisasyon ng relihiyon. Kapag tayo nasapi, tayo automatic pupunta sa langit. Wala po tayong mababasang ganyan sa buong Biblia o sa buong Bagong Tipan. Ang inangkin ng Panginoong Hesus, yung karapatan, yung kakayanan, yung kapangyarihan na siya mismo ang nagliligtas. Siya mismo ang tagapagligtas. Ang hadlang upang hindi tayo maligtas ay kasalanan. Ang solusyon ay pagsisihan at talikdan ng kasalanan. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay at tagapagligtas ng iyong kaluluwa at maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon sa Bible, tayo ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Dahil mananahan po sa ating kaluluwa ang Panginoong Jesus. Mananahan po ang banal na Espiritu sa atin na magbibigay po sa atin ng kakayanan upang mabago ang ating pong buhay na hindi natin kayang baguhin sa sarili nating kakayanan at kalakasan at kaparaanan. Mga kapatid, pagbulay-bulayan po natin ang isang talatang ito at ang kahulugan ng ating pong pinag-aralan. Ano po ang inyong desisyon? Nais mo bang manalangin ng pagsisisi at tanggapin si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay at tagapagligtas ng iyong kaluluwa? Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng personal na relasyon sa Diyos. Ginawa ko po ito May 1982 nang binahaginan po ako ng daan ng kaligtasan. Nagsisi po ako ng kasalanan at tinanggap po si Jesus. At simula po sa araw na yun, hindi po inutusan, tinuruan na magbasa ng Biblia. Nagsimula po ako magbasa, magsiyasat, at alamin kung anong kalooban ng Diyos sa akin pong buhay.
nagpasako po ako sa Diyos. Kayo po mga kapatid, sa inyo pong nakikinig ngayon, kung hindi pa po kayo nakakatiyak ng kaligtasan at ang pinanghahawakan nyo ay relihiyon o sarili nyong kabutihang gawa, mga kapatid, mabibigo po tayo. Tanging si Yesu lang po makapagliligtas ng inyong kaluluwa. At kung kayo naman po, mga kapatid, ay ligtas na, marahil meron pong tao na ginamit ng Diyos para makakilala kayo sa Panginoong Hesus. At ngayon, nasa atin pong kamay ang kakayanan upang ibahagi din po natin ang kaligtasang ito sa ating kapwa. Limitado na po ang panahon natin sa mundo. Ang lahat po ng nangyayari ngayon, kabilang po itong COVID-19, ay pasimula na ng paghihirap ng ating daigdig. Kasunod po nito ay ang problema po natin at krisis sa ekonomiya. Daang milyon po ng mga tao ang mawawalan ng trabaho. Daan-daang libong kumpanya ang magsisipagsara. Pagkatapos po ng pandemic na ito, marami pong paghihirap na daranasin ng tao. Magkakaroon po ng maraming kaguluhan sa ating bayan. Ang mga naghihirap po, sang-ayon po sa isang historian, the main reason for crime is poverty. Kaya pag nagkaroon na po ng maraming paghihirap, magkakaroon na rin po tayo ng maraming krimen. Tanda po ito na malapit nang bumalik ang Panginoon dahil po sa kaguluhan ito. Wala na pong pinakamahalaga na dapat tayong malaman ngayon kung saan natin isasadlak ang ating kaluluwa. Kung ano mang tayo'y mamatay o magkaroon ng kaguluhan sa ating daigdig, handa po tayong humarap sa ating pong Panginoon Hesus. Ako po ay nagdesisyon na sa Panginoon. Mga kapatid, wala pong magdidesisyon sa inyo maliban sa inyong sarili. Kaya hinahamon po, kung hindi pa po kayo Kristiyano, hindi pa nagnawang tanggapin si Jesus at panalangin ang pagtanggap at pagsisisi, gawin po natin ngayon. Huwag na po nating hayaan, pabayaan at baliwalain ang bagay na ito. Dahil kapag tayo po ay biglang namatay, madidilat po ang ating mata sa impyerno. Subalit wala na po tayong magagawa para baguhin ang ating kalagayan. Mga kapatid, bago po tayo manalangin, nais kong bigay kay Pastor Rudy yung ating pangwakas na panalita sa paksa po na ito ng masama at mabuting balita. Pastor Rudy. Maraming salamat po, Pastor, sa mensahe po na inyo po ibinahagi patungkol po sa daan ng kaligtasan. Isang katotohanan po na makikita po natin dito, yung pagmamahal po ng ating Panginoon mula po nang tayo po ay nilikha niya. Kumbaga, ibinigay niya po sa atin ang pagpili sa mga mabubuting bagay o sa mga masasamang bagay. Sa kabila man ng ating pagsuway sa Diyos ay ramdam natin yung pagmamahal ng Diyos at kailanman ay hindi niya tayo tinalikuran. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ating maging tagapagligtas. Sa mensahe na ating natutunan, nakita natin dito na pasama na po ng pasama ang mundo pong ito. And whether we like it or not, we are not able to control this kind of situation na nangyayari sa ating kapaligiran. Pero isang bagay na makikita natin dito ay yung mabuting balita ng Diyos na binigay sa atin. Sa kabila ng lahat tayo ay mapupunta sa impyerno dahil ito'y kabayaran ng ating kasalanan, ay meron tayong isang napakagandang balita na na-receive at natanggap na ang katotohanan ngayon ay tayo po ay may pag-asang maligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang ating pong pananampalataya ay hindi po biro. Marami pong taong nagbabahagi ng salita ng Diyos kadahilan ng nais po nila natin na ipahayag ang mabuting balitang ito at ipaabot ang pagmamahal ng Diyos sa bawat tao, sa bawat sulok po ng mundo. Nakakalungkot isipin na meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga kapamilya na alam natin na hindi pa nakakakilala sa Diyos. That's why many times we pray for all of them, salvation for all of them. Yan lagi yung pinagpe-pray natin. Kasi ayaw natin na yung mga taong ito, yung mga taong mahal natin sa buhay, ay mapahamak sa pagka hindi alam
or pagka hindi tuklas ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, it's time for all of us na ibahagi natin ito sa mga mahal natin sa buhay. Wala pong mawawala sa atin sa pagsasabi po ng katotohanan. Katotohanan ang magbibigay po ng kalayaan sa kanila. Sa atin naman po na nakikinig ngayon, dito po sa Laos, ganun din po sa Pilipinas, kung kayo po ay mayroon pang pag-aalinlangan sa inyong puso, it's time na isuko niyo na po yan sa Panginoon. Kung nakalipas ang mahabang panahon na hindi ninyo naiintindihan ang daan ng kaligtasan, ito po yung panahon na dapat natin tanggapin ang ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Hindi tayo maililigtas ng panalangin. Hindi tayo maililigtas ng relihiyon. Hindi tayo maililigtas ng ating kaibigan. Hindi tayo maililigtas kung anumang bagay ang meron tayo. The only one who can save us, walang iba kundi ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa gabi pong ito, before we pray together, I'd like to invite everyone to bow your head. Na hanggang nakayuko tayo, mangusap tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ikaw at Diyos lamang ang nakakaalam kung ikaw ay totoong Kristiyano na. Ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam kung tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, sa ating lahat na nakikinig dito, walang sino man ang makakaligtas sa kaparusahang ito. Katulad ng sinabi ko, hindi natin hawak yung buhay natin. Pwede tayo matulog ngayon, mamamatay na tayo, hindi natin alam. Pero the assurance that we can hold right now, if we will close our eyes, hihingi tayo ng tawad sa Panginoon at tatanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pambuhay. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, before we end our prayer meeting for tonight, mag-pray po ako tungkol po sa pagtanggap at pagkatapos po nito magpo-closing prayer po tayo. Sa mga kapatiran po natin na gustong sumunod sa panalangin ito, gawin niyo po ito ng nagmumula sa inyo pong puso. Ulitin ko po, ito pong panalangin ito ay paggabay lamang, pero kayo po ang mananalangin ng direkta sa harapan po ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Ama naming Diyos, sa gabing ito, Panginoon, kami po ay lubusang nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan. Salamat, Panginoon, for telling me the truth na mayroong masamang balita na kami mahuhulog sa apoy ng impyerno. But salamat, Panginoon, sa iyong wagas na pagmamahal na ibinigay ninyo ang inyong bugtong na anak upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan. Panginoon Diyos naming nasa langit, sa gabi pong ito, humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming pong pagkakasala, sa aming pong pagsuway, sa aming pong kadumihan. Forgive us, Thy Father, for everything that we have done in our life. Sa lahat ng aming kahinaan, sa lahat ng mga panahong tinalikuran namin kayo. Kaya sa gabing ito, Panginoon, pinagsisisihan namin ang mga kasalanang ito at isinusuko namin sa inyo pong harapan. Sa oras ng ito, Panginoon, ay binubuksan po namin, O Diyos, ang aming pong puso at tinatanggap namin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming pong buhay. Dalayan ko po, Panginoon, na kayo po ay pumasok at maghari sa aking pong buhay. Lord, we need you. Without you, Panginoon, mapapahama kami. Dalayan ko po, Panginoon, na kayo po ang aking magiging tagapagligtas at higit sa lahat, Panginoon, ay lumakad ako sang-ayon sa iyong kalooban. Dalangin ko po at tinihiling ko ang mga bagay na ito sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Heavenly Father, once again, O Lord, salamat po, Panginoon, sa biyaya at pagpapala sa iyong kabutihan at pagmamahal na ibinahagi sa amin. It's really true, Father, na hindi namin alam kung ano yung mga bagay na pwedeng mangyari bukas dala po ng COVID-19. Every time we open the news from our laptops, from our mobile phone, every time na nanonood kami sa television, Panginoon, puro na lang masasamang balita ang aming naririnig. Ito'y tanda na kayo, Panginoon, ay palapit na dumating sa mundo pong ito.
Dalayan ko po, Panginoon, na sa bawat isa po sa amin, bago kayo dumating, Panginoon, naway maihanda namin ang aming mga kaluluwa. Maibahagi namin, Panginoon, na iyong salita sa mga kamag-anak, kapamilya namin, o kaibigan namin, Panginoon, na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Lord, gamitin niyo po kami na maging instrumento ninyo, Panginoon, It's na 20 ibahagi ang hours. iyong salita. Dalayan ko po sa gabing ito, Panginoon, continue to be with us, continue to bless us. For those members of our families na may karamdaman, Lord, pagalangin niyo po sila. Sa lahat po na may mga suliranin sa aming kalagitnaan ngayon, Panginoon, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Dahil kailangan po namin kayo. Kung meron man sa amin ngayon yung mga nalulungkot, may mga problema, Lord, gabayan niyo po kami. Dahil kayo po yung aming kasagutan sa lahat ng aming tanong. Ama namin Diyos nasa langit, sa gabing ito ay nagpapasalamat kami for using Pastor Yena na ibahagi po ang iyo pong salita. Isang katotohanan na hindi po namin maitatanggi na kayo po ang aming tagapagligtas. Dalayan ko po, Panginoon, yung mga bagay namin natutunan ay maisa puso po namin at maisa buhay namin. At higit sa lahat, yung magkaroon kami, Panginoon, ng assurance ng kaligtasan sa inyo pong harapan. Dalayan ko po, Panginoon, sa gabi rin po ito, nabigyan niyo po kami ng mapayapang kapahingahan at patuloy niyo pong i-provide, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa po sa amin dito po sa Laos, ganun din po sa Pilipinas, Panginoon. Lord, salamat po sa gabi po ito. Dalangin po namin ang lahat ng may papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Salamat po sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Nawa po ay naging blessing po sa atin mga bagay na ating pong napag-aralan. Maraming salamat po.